Sinabi ng doktor na hanggang 6 na buwan na lang ang buhay niya. Wala siyang pera, wala siyang pamilya. Akala niya mag-isa niyang haharapin ang huling bahagi ng buhay niya. Pero may isang aso na tumangging tanggapin niyon. Araw-araw itong lumalabas ng bahay, humihingi ng tulong sa mga tao. At ang ginawa ng asong yon ay nagligtas sa buhay ng kanyang amo. Sa isang maliit na baryo sa Quezon Province, may lalaking nagngangalang Mateo. Tahimik siyang tao, manggagawang bukid, walang asawa, walang anak. At kung tutuusin, kakaunti lang ang nakakaalam ng kwento ng kanyang buhay. Ang tanging kasama niya sa maliit niyang kubo sa gilid ng palayan ay isang asong askal. Pinulot niya ito sa palengke isang maulang gabi. Payat ang aso, basang-basa, may pilay pa ang isang paa. Halos walang pumapansin sa kanya. Pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, may kakaibang nangyari. Parang may tahimik na pangako sa pagitan nila. Kinuha ni Mateo ang aso, inuwi. Pinunasan ng tuwalya. Pinakain ng kanin na may sabaw. At sinabi niya ang unang salitang narinig ng aso mula sa kanya. Simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Pinangalanan niya itong Bantay. Hindi puro lahi si Bantay. Hindi rin siya mukhang espesyal. Pero sa mga mata niya, may kakaibang katapatan. Lumipas ang mga taon. At unti-unting naging bahagi ng buhay ni Mateo ang aso. Ituwing umaga, sabay silang naglalakad papunta sa bukid. Si Mateo ay may dalang araro. Si Bantay naman ay naglalakad sa gilid ng pilapil. Tuwing tanghali, kapag nagpapahinga si Mateo sa ilalim ng puno, nakatabi si Bantay, tahimik, nagbabantay. Tuwing gabi naman sa maliit na kubo, magkatabi silang natutulog. Hindi lang aso si Bantay, siya ang naging pamilya ni Mateo. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Habang nag-aararo sa bukid, biglang nanghina si Mateo, nahilo, nangitim ang paningin, at bumagsak siya sa lupa. Tumahol si Bantay ng malakas, paulit-ulit, hanggang may dumaan na kapitbahay. Dinala si Mateo sa ospital. Matagal siyang sinuri ng doktor, may mga test, may mga resulta. At sa huli, sinabi ng doktor ang mga salitang hindi niya inaasahan. Mateo, may cancer ka. Stage 3, tahimik lang si Mateo habang nakaupo sa ospital. Parang hindi niya marinig ang ibang sinasabi ng doktor. Ang tumatak lang sa isip niya ay ang isang linya. Kung walang gamutan, maaaring 6 na buwan na lang. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik siyang umupo sa gilid ng kama. Lumapit si Bantay, dumikit sa kanya, hindi umalis. At doon, unang umiyak si Mateo sa harap ng aso. Hanggang dito na lang yata ako, Bantay. Pero tila hindi pumayag si Bantay. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga kapitbahay na palaging nasa labas ng bahay si Bantay. Hindi siya naglalaro, hindi siya gumagala. Parang may hinihintay. Hanggang isang hapon, may dumating na grupo ng kabataan sa bahay ni Mateo. May dalang pagkain, kaunting gamot, at kaunting pera. Nagtaka si Mateo. Sabi nila, "Kuya, yung aso niyo po, araw-araw nasa kalsada. Hinahatid kami papunta dito." Napansin pala nila na tuwing may dumadaan na tao, hinihila ni Bantay ang damit nila at dinadala sila sa bahay ni Mateo. Parang nanghihingi ng tulong. Unti-unting kumalat ang kwento sa baryo. Ang asong humihingi ng tulong para sa kanyang amo. Naantig ang puso ng mga tao. May nagbigay ng gulay, may nagbigay ng bigas, may nagbigay ng pera. May nag-alok na ihatid si Mateo sa ospital sa syudad. Unti-unting nagsimula ang gamutan. Hindi madali. May mga araw na halos hindi na makatayo si Mateo. May mga gabi na hindi siya makatulog dahil sa sakit. May mga sandali na gusto na niyang sumuko, pero bawat bukas ng mata niya, nandyan si Bantay, tahimik, nakatitig, umaasang lalaban siya. Isang gabi, mahina ang boses ni Mateo. "Pag nawala ako, paano ka na?" Humiga si Bantay sa dibdib niya. Mainit, buhay, matatag. Parang sinasabi, hindi pa tapos. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nag-react ang katawan ni Mateo sa gamutan. Isang araw, sinabi ng doktor, "Hindi pa tayo sigurado, pero maganda ang progress mo." Umiyak si Mateo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. At sa labas ng ospital, naghihintay si Bantay. Mas payat na rin, pero hindi umalis. Makalipas ang 1 taon,
Bumalik si Mateo sa ospital para sa huling test. Tahimik ang silid habang binabasa ng doktor ang resulta. Pagkatapos ay ngumiti siya. Mateo, cancer-free ka na. Parang tumigil ang mundo. Hindi makapaniwala si Mateo. Lumabas siya ng ospital at nakita niya si Bantay. Nakatayo sa ilalim ng puno. Paglapit ni Mateo, yumakap siya sa aso. Nanalo tayo, Bantay. Sa baryo. Kumalat ang balita. Ang lalaking muntik ng sumuko. At ang asong hindi pumayag na mawalan siya ng pag-asa. May nagsabi sa kanya, "Kung hindi dahil sa aso mo," ngumiti si Mateo at hinaplos ang ulo ni Bantay. "Hindi, kung hindi dahil sa pagmamahal niya. Dahil minsan, ang pag-asa hindi nanggagaling sa pera, hindi nanggagaling sa lakas. Minsan, nanggagaling ito sa isang pusong tumatangging sumuko. At minsan, ang pusong iyon ay nasa isang aso. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sumasama sa saya. Nananatili ito sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Kung ikaw si Mateo, lalaban ka rin ba kahit parang wala ng pag-asa? At sino ang bantay sa buhay mo ngayon? Ang taong hindi sumusuko, kahit ikaw ay pagod na,